Ito na mga kabibig. Ito ha. May nakita akong post. Breaking news. Sara didn't resign. She was asked by BBM to resign for inefficiency. Ano ang iyong mako-comment tungkol dito mga kabibig? I will let you read for a few minutes ha. Itong breaking news daw na pinapakalat ng ibang parlor ngayon, ng ating kapitbahay, na si Sara daw hindi nag-resign. She was asked by Pangulong Bongbong Marcos to resign for inefficiency. I don't know kung totoo itong mga pinapalakad from elongated AK or Antonio Dencio. Yan ang kanyang pinapalalabas ngayon. Oh. Nako, galing yan mga Charles Pakanayan nila kabibig. Michael Sanchez, hello, from KSA. Sa lahat ng politician, sabi nito, sa Pinas, tanging si former President Rodrigo Duterte ang pinakamahusay, maisog, magaling, matapat, makataang, makabansa, at makadiyos na panungkulan ng political superstar talaga. Top cabinet performer, tapos inefficient. Hindi ako iniwala yan, bayad yan. Yan kasi ang sabog nila ngayon na nagdrama lang daw si VP Sara para hindi masyadong halata na pinaparesign siya ni Pangulong Bongbong Marcos, mas mabuti na lang daw na inunahan na ni Sara Duterte na mag-resign. Pero ang katotohanan daw, she was asked by Pangulong Bongbong Marcos to resign for inefficiency. Kaya nga walang comment si VP Sara, kaya nga wala ni isang statement si VP Sara kung bakit siya nag-resign. Kasi ito daw ang katotohanan ayon sa mga chismosong palaka sa kabilang parlor. Papansin lang yan, wag patulan. Kabibig, pakiilo ng LP at mga yellow, pink at red, bayad yan. Baliw ang nagsulat niyan from Fox Queen. Kaya gusto kong makuha yung mga opinion nyo dito. Hello, Rosemary Abatayo. Ano ang iyong opinion dito? Kapaniwala ba itong mga komento nila? Antay nila ang pasabog ni VP Sara from Arlene Regino. Oo nga, mag-antay tayo kung ano ay ipapasabog ni VP Sara. Mga vangag, galing gumawa na istorya. Watching from Davao, paiba-iba ang statement. Kaya lalong nagugulo. Dapat si BBM mapaliwag din dahil siya ang chief executive. Trolls na naman, alam nila 1530 kaya ayutin na lang maninira para may sahod sila. Paano i-explain among the government agencies ang DepEd ang pinaka-highest trust rating? Hello, Juvie Flores, salamat. Yan ay black propaganda para sirain si VP Sara. Bangag din ang maniniwala dyan. Dapat mag-resign yan si BBM for weakness. Kaya nga, gusto kong malaman kung ano ang iyong opinion dito. Ako naman hindi ako naniniwala, of course. Diba? Watching from Initaw, Misamis Oriental. Hala, meron ako mga friends sa Initaw, Misamis Oriental. Kasi nakatira ako noon, nung nag-college ako sa Initaw, Misamis Oriental. Oh. So, hello dyan. Kumusta po? Internal arrangement yan, pero pinapublic ang usapan. Mga walang delikadisa. Samantala si VP Sara, hindi nagdadrama sa TV. Wait sila maisog, VP Sara, magsalita yan. Kaya kahit anong paninila kay VP, lalo siyang nagsashine. Totoo po mga kabibig, nagsashine talaga si VP Sara kaya kailangan nilang siraan iyan. Diba? Ay nako mga kabibig, ano pa ang iyong mga comment? Bangag ang nag-post niyan. I'm sure naman, para lang talagang makakuha ng malaking sahod. Diba mga kabibig? As in, super duper nakakatawa lang talaga ang mga ginagawa nila. Hindi totoo yan, pinapakat lang yan, mga bitter lang kasi wala na lang unit team. From Nancy Valencia. Huwag diyang makomment ang mga bangag kay gumawa naman sa istorya. Oo nga, no? Kasi palagi silang nasupalpal sa mga issue. Yung mga excited na sila, ganito dapat mangyayari kay Sara. Pero, mali ang mga pinanews nila, di ba? Sabi ni June Abenis, ano ba ang threat ni Pastor Kibuloy and his group to United States or the Philippine administration? Bakit ang lalim ng galit nila? Sa dami ng problema ng Pilipinas, bakit si Pastor Apollo Kibuloy pa ang pinadalhan ng 2 batalyon? Hindi ba yun parang ironic? Ang tapang ng gobyerno nating apihin ang mismong mga Pilipino na wala namang kalaban-laban, religious group.
Tapos pagdating sa China, 7 sundalo lang ang pinapadala natin. So marami ng mali sa desisyon and policy making ng administrasyon ito. Yan ang nakita, yan ang na-analyze ni June Abinis. Yun po. I think June Abinis is also stating the fact. 'Di ba? Ang dami 2 batalyon ang sumugod kay Pastor Apollo Kibuloy, samantala sa China 7 sundalo lang. 'Di ba? Anong klaseng policy making? Anong klaseng kabangagan 'yan, 'di ba? 2 batalyon tas walang nahuli. Tama. Tama po mga kabibi, 'di ba? Facts Queen, nakakatawa lang ang mga drama nila, 'di ba? Pero sa West Philippine Sea, ilan lang ang pinadala nila? 7. And yung iba, nakuha pang magpa-video para i-post nila sa Twitter at para sabihin nila, naku, binuli na naman ang Pilipinas, kinawawa na naman ang Pilipinas. O awang-awa naman ang mga tao, galit na naman ang mga tao sa China. Then later on, nagsalita si S. Lucas Bersamin, sinabi nilang, hindi naman yun atake eh. O, mukhang tanga lang ang mga Pilipino. Diba? Tariela nag-post ng mga videos na ganito, kawawa ang mga Pilipino, kawawa ang mga Navy, ganito inatake, kailangan na nating magkaisa, o ganyan. Tapos tayo naman nagpadala ng emosyon sa mga na-post na videos nila, talagang halata naman na drama talaga lahat. Drama ba talaga yun? 'Di ba? Nagkagulo na, so kailangan mo talaga magkaroon ng video. 'Di ba? One star ngayon naging bahag na ang gugusing tuta. Bakit iba ang kwento ni Senator Gatchalian kung incompetent siya? Sabi niya marami silang, ano tawag dito? Nasimulan at nagawang working with DepEd. Ewan ko nga sa mga ibang tao dyan. Tapos, tama talaga si June Abinis. 7 lang sundalo ang pinadala sa China. Pero kay Pastor Apollo Kibuloy, 2 batalyon. Ay, ang gulo ng Pilipinas. Kumusta kayo dyan? Okay pa ba tayo? Ay, nako. Diba? So, ano to nabasa ko? Okay. Oo nga, full battle gear pa. Pag Pilipino ang lulusubin, pag ang China, wala stick. If he is innocent, why hide daw si Pastor Apollo Kibuloy? So, yan lang muna mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Later on, babalik ako for another chika mga around 9 p.m. Philippine time. Manood kayo ulit. Tutukan natin ang EDCA Sats Boss dahil yan ang pangpapahamak sa ating lahat, of course. Yan ang one of the reason, possible reason kung bakit hinaharas ng mga Chinese ng China ang Pilipinas. 2 batalyon kay Pastor Apollo, walang napala, nga. Sobrang silang twangs. So, yun lang muna kabibig. Babalik ako later para sa more updates, more chika. Okay? Bye everyone. See you next time.